Kat and Alden, pareho ang post mga kasombrero sa kanilang Instagram. Ano kaya ito, no? Just in ito mga kasombrero. Yan at manay pang item sa vlog na ito. Unahan ko itong sina Alden at saka sina Dean, no? May isang fan na taga doon din po sa, o parang first time nila pumunta sa Siargao. Tapos sabi niya, sakto may shooting pa sa pinuntahan yung lugar. Tapos parang timingan niya doon sina Alden at saka sina Dean mga kasombrero na yun niya, no? Yung umahon sila from the beach mga kasombreros kasi nga gumawa sila ng eksena. Tapos yun, grabe no ang technique nila, public talaga yung ginawa nilang pagsushoot mga kasombreros. Sa pag-artista kasi kahit na maraming tao nakatingin hanggat nakarolyo ang camera at saka action na talaga. Wala kang pakialam kung maraming tao sa paligid, basta pag artista ka talaga na magaling, naku, wapakils talagang action kung action yan mga kasembreros. So ganun, si Nadine at saka si Alden mga kasembreros, kahit maraming tao nakatingin, kasi nga magaling ka, wapakils, no? Parang ganun. Pag sabing drama, drama. Pag sabing pa-sweet, basta depende sa director. So kung kaya ginawa nila dito talagang public, no? Kahit na maraming kumukuha ng mga videos sa kanila, which definitely strategy nila, no? Na yung mga tao ay parang sila na rin nag-promote mga kasembreros ng Love Siargao silently at saka gradually at saka basta ang galing strategy nila, ginawa nilang public para marami talaga makakaalam mga kasembreros. Tapos si Alden nag-post sa kanyang Instagram ng kanyang CDO homestyle corned beef mga kasembreros, no? Sabi niya dito ay marami na ako narating, but for me, home still the best. CDO homestyle corned beef. Mayroon siya dito, parang flavor niya is chili garlic mga kasembreros. So for me, nothing beats the comfort of homestyle meats mga kasembreros. So sabi niya dito, naka-brown dito si Soitis. Mamaya i-play natin ito para marinig niyo po mga kasembreros. Tapos si Kath may pinost din sa kanyang Instagram. Maliban dun sa main item natin mga kasembreros, may panibagong pasabog, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen, na kung saan ay may inayusan siya dito ni Owen at saka ni John Valve mga kasembreros. So palagay ko cream silk, no, kung hindi ako nagkakamali mga kasuksis, nag-post sila kagabi ng nung dati pang teaser mga kasembreros ng cream silk na ginawa or parang nag-fan meet ang cream silk at saka si Kath mga kasembreros sa SMX Convention Center sa MOA. So ito ay parang binoblower yung buhok ni Kath mga kasembreros, tapos naka-black si attorney. Tapos yun si Owen at saka si John Valle yung kanyang yung kanyang stylist of the day mga kasembreros. Talagang todo ayos, no, at saka inayusan si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. Tapos ito, nag-circulate na naman to online mga kasembreros, ha. May picture na naman daw si Kath at saka si Mark Alcala mga kasembreros. So 103 reactions yung pagkatapos ng pictorial or endorsement ganap kagabi ni Catherine. Magkasama sila ni Mayor Mark Alcala. Tapos nasa likod kunwari ni Kath mga kasembreros si Mayor Mark, nakamask si Kath dito. 1 hour ago ito pinost mga kasembreros. So naka-black daw si Mayor Mark at saka sa likod ni Kath mga kasembreros. Tapos sabi naman nag-comment, galing-galing nga din ang pag-edit, no? Ito kasi mga kasembreros, marami, di ba, kaya na finlash ko kanina, yung sina Nadine magkakasama sa Julia at saka nag-iinuman, nagtatagay. Tapos ito, no, speaking, ito meron din namang isa dito na nakakatawa to kasi ginawa ng meme sa mga tao. Ang, di ba, after ni na Kath, Liza Soberano, Julia Barreto, at saka sina Liza, si May Mendoza. Ang ginawa nila dito, inedit na naman nila. Tapos si Enrique Hill na naman yung umiyak dito. Tapos kunwari, si Daniel Padilla nag-explain, si James Reid, at saka hindi ko kilala itong isa Ay nako po. Kung kaya hindi na ako maniniwala, never naman nag-post si Kath ng Mayor Mark Alcala sa kanyang Instagram.
At saka si Mayor Mark Alcala never din naman nag-post na may mukha ni Kath mga kasombrero sa kanyang Instagram. So kung kahit walang nag-hard lunch mga kasembreros ay hindi tayo maniniwala, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So pero hayaan na natin, no, sa mga gusto lang at saka hindi mga gusto. Pero kung gusto niyo maniwala, go. Kung ayaw niyo maniwala, go din. So wala tayong pilitan kasi good vibes lamang po tayo, mga kasembreros, ha. So wala po tayong pilitan kasi mahirap naman na pinipilit natin yung ating mga gusto sa buhay. So siguro pag anak natin na kailangang sundin ng anak ang magulang, so yun, go. Pero kung tayo naman ng mga, alam mo yun, magtutropa-tropa at saka dito, mga ultimo mga fans, ay wag tayong magpilitan sa bawat isa. Tapos si Alden, ayun, may pinost din ulit siyang aso mga kasembreros na maliban dun sa ating main item. Hindi ko alam kung ano nga ba ito, parang husky, something like that, no, na aso itong kanyang pinost mga kasembreros. So parang ano siya, parang yun, yung parang husky nga siya mga kasembreros na may nakatali, no, yung aso mga kasembreros. Tapos parang sa tapat to ng Sugar High na business ni na Prince Benmar at Mitch Oliva mga kasembreros. So nga, parang bumisita yata siya dun sa parang nag-stop over siya or bumisita sa kanya mga tropa-tropa sa Sugar High mga kasembreros, no, na best friend nga ni Alden ang may-ari dito mga kasembreros. So yun talaga, no. So going back pala dun, no, hindi ko na-justify yung kanina, yung kina Daniel at saka kay Edricky Hill, James Reid at saka yung tropa. So yun, kung kaya hindi na ako maniwala talaga na parang sila to kasi ni-edit talaga yung kasi tingnan nyo, parang talagang totoo mga kasomers itong picture ko. Hindi mo alam yung kwento at sequence nung storytelling dito mga kasembreros, na may original picture ito, tapos inedit. So ang dami ng edits ang ginawa dito mga kasembreros sa picture na ito. So hindi na natapos ang edit ng mga tao mga kasembreros or ng mga fans. Pero yun nga, no, hanggat hindi mismo sa kanila galing ay bakit ako maniniwala, no? Kasi nga na-edit na yung mga ganto ngayon mga kasembreros. So yun. Tapos next item natin, 12 hours ago. Ito, grabe to. May isang Facebook fan or isang Facebook page na ginagamit yung pangalan ni Alden, Richard Fulkerson Jr., or something like that yung pantas, Enzo Moscoso, no, yung uploader mga kasembreros. Sabi niya dito, parang gusto niya pa rin magkabalikan sila Maine Mendoza at saka si Alden. So ginagawa niya rin ng kwento. Sabi niya ito, Maine Mendoza, inaming agad siyang pinuntahan ni Alden nang malaman nito na naghiwalay na sila ng asawa niya na si Arjo Ataide. Alden, pinuntahan si Maine nang malaman. So yun, tapos sabi ng AR troopers dito, itong Enzo na to, ang hilig gumawa ng fake news. Ipakulong ka sana na mag-asawang Ataide sa pagkakakalat mo ng hiwalay na sila. Dinamay mo pa si Alden sa kasinungalingan mo. So parang nagalit, no, 12 hours ago yung isa sa mga admins ng AR troopers, Art02. So tama nga naman, no, kasi may asawa na yung tao. Respeto na lang dun sa mag-asawang Ataide mga kasembreros. Sana, no, ang gawin dito, gawin niya sir sa kasi nananahimik na yung tao, tapos sabihin inamin daw na pinuntahan ni Alden si Maine na naghiwalay sila ng asawa niya si Arjo Ataide. So parang wala nang kami nababalitaan naghiwalay si Arjo at saka si Maine. Pero ito, next item natin, moving on, 5 hours ago, sabi dito ng Showbiz Artist News, wow, kahit naka side view at naka sunglass lang, agaw atensyon pa rin ang natural beauty at effortless aura ni Catherine Bernardo. So definitely, no, parang throwback photo lang ito ni Kath, no,
napuri lang yung or appreciate lang ang beauty, of course, ni phenomenal box office cinema queen, no, na talagang ang ganda, umabot na sa Most Beautiful Faces nomination, mga kasombrero, ngayon 2026. Ito, ang daming likes ito. Si Alden at saka si David Licauco, 549 reactions. Sabi dito ng Trending World, Alden Richards at David Licauco are set to join fans at the coming Sparkle Run 2026 sa May 30 sa Quirino Grandstand. So, yun. Na-flash ko na rin ito na nakaraan. So, habang papalapit kasi ng papalapit, no? By the way, May 9 pala naman. Birthday ko pala ngayong May 9. Nakalimutan ko yung araw na na ako pa isilang, no? May 9 po aking birthday. Naisingit ko lang, mga kasombrero, sa kakabisi ng trabaho ay nakalimutan. Nag-Biko lang po kami, no? Parang, may Biko sa Tagalog? So yun, Biko, yung malagkit na nilagyan ng gata at saka sukal. So, yun lang, natapos tinapay. So, yun lang, sobrang simple lang talagang ng aming celebration. Pasasalamat namin sa Diyos, no? Pero ang aming pasasalamat ay kada kain, no? Kahit hindi birthday, mga kasombreros. So, another year, another tanda na naman tayo. Another tanda na naman si kasombrero, mga kasombreros. So, May 9 kasi ang aking birthday. Tapos, sige, major item tayo. So, pareho ng pinost. Nagulat ako dito kasi actually, nung pinost ni Kat ito, nagulat ako na life insurance din yung kanyang pinost na AIA. Tapos, si Alden naman ay yung kanyang life insurance kahapon sa BDO, di ba? Sabi ko, parang pareho sila ng pareho sila ng pinost, no, na puro insurance or life insurance, mga kasombreros. So, si Kat kasi ay, yun nga, no, yung life insurance na AIA, mga kasombreros, na isang American insurance. Tapos, si Alden naman ay yung BDO niya, mga kasombreros. Pero of course, na parehong life insurance, mga kasombreros, yung kanilang pinost. So, nagulat niya ako kasi, para magkasunod yung kanilang pinost, no, mga kasombreros. So, siguro nagkataon lang ito, mga kasombreros, na sila po ay parang halos magkasabay na nag-post, mga kasombreros. So, pareho na rin nag-expire ang kanilang Instagram story na ito, mga kasombreros. So, si Alden kasi nag-post sa kanyang wall, so hindi nag-expire yung video. Yung kay Kath lang, no, nag-expire na rin siya, mga kasombreros. So, ang pinost nga ni Kath kanina ay yung inaayusan siya na Owen Sarmiento at John Valle. So, sabi ni Kath dito sa kanyang AIA, protect your health, your loved ones, and your future with AIA insurance plans. So, tapos may picture siya dito na hawak-hawak yung AIA insurance plan, mga kasombreros. So, pink yung kanilang color motif, mga kasombreros, no, ng AIA insurance, mga kasombreros. So, grabe. Sabi ko, parang sila pareho. Pareho lang sila ng mga kasombreros ng pinost about life insurance. Tapos, next item natin, si Alden at saka si Nadine na feature din pala sila, no, sa Miss and Siargao Island. Maliban dun sa dati niyang pinost ay magpupungko shooting for Love Siargao. 98 reactions 5 hours ago, mga kasombreros, ito, no, na pinost ni Miss and Siargao Island. So, yun po, no, talagang ito ay parang parang nag-walking yata si Alden sa may by the beach, mga kasombreros, ng magpupungko. Yung naka-brown nga si Nadine at saka naka-white naman si Jao, mga kasombreros. So, ayan po, no, si Jao Calderon, aka Alden Richards, mga kasombreros. So, talagang aabangan natin itong Love Siargao, mga kasombreros. So, by the way, mabilis naman ang pacing at saka scheduling ni Alden, mga kasombreros, at ang kanyang team. So, yun po, abang-abang tayo. Tapos, ang cute ng caption dito ni Arlinda Cabog. Sabi niya kay Alden, sabi niya, "Thank you for being my strength, Han." Ginawa niyang honey si Tisoy, mga kasombreros. Magiging okay din ang lahat, Han. Tapos, heart na blue, mga kasombreros. Kat and Alden. Grabe daming reactions. So, 158 reactions
in 3 hours ago mga kasembreros, no? In 3 hours na pinost niya po itong kanyang itong kanyang picture ni honey niya. Ginawang honey ni Arlinda si Alden mga kasembreros. So grabe no, ang lupit at ang kulit lang mga kasembreros na ginawa niyang honey si Sophie mga kasembreros. Tapos bukas of course abangan natin yung Stars on the Floor na kung saan ay yung kanilang tema ay movie or blockbuster films mga kasembreros, yung kanilang tema bukas. Kumbaga siguro yung magiging tugtog ng kanilang mga dance duos ay mga blockbuster movies na hindi ko lang alam din kung sa Philippine or pwedeng Hollywood movies. Pero palagay ko local films mga kasembreros dito sa Pilipinas. So hoping na kantahin yung palagi babalik ka rin sa yakap ko. So yun siya mga kasembreros, no? Nina Alden at ni Kath nga mga kasembreros. So palagay ko nandun yan. Tapos alam na pre-taped naman yung magiging Stars on the Floor segment bukas mga kasembreros. So 7:15 PM ulit, no? Yung kanilang yung kanilang segment kasi bumalik na sa dating time slot nila, no? Ang Stars on the Floor mga kasembreros. So abangan natin yan. Yung Stars on the Floor ni Alden. Tapos wala ako nakitang parang dun sa may, 'di ba, nag-live si Marian kagabi sa kanyang nakita ko yung parang sumaglit ako na nanood ng live ni Marian kagabi sa kanyang Vida Essentials. Pero inabahan ko na mag-comment. Sobrang dami, no, mga kasembreros na nagko-comment. Hindi mo na makita kung nag-live ba o nag-join ba si Alden sa live, or nag-comment ba, or nagpakita ba ng suporta. Pero siguro nag-suporta naman. And ang dami pala, no? Hindi lang sina Alden, hindi lang sina Glyza De Castro, hindi lang sina Denise Laurel. Yung sina Sugar Mercado din pala, nag-invite din na, no? Kaya sobrang dami ng audiences ni Marian kagabi mga kasembreros sa kanyang first ever live sa TikTok mga kasembreros ni Ate Yan ni Alden. So yun po, no? Talagang nakakatuwa. So pero malalaman naman natin yan kung may mga nag-edit, no, na nag-join ba si Alden sa sa Stars sa kay ate niya yan kagabi sa pagda-live niya, no, first ever live niya mga kasembreros sa TikTok na nag-launch nga siya ng kanyang Vida Essentials mga kasembreros. So sa yaman ni sa bagay beauty products kasi nga maganda si si Marian, si Primetime Queen, kung kaya yung kanyang naging business din ay pampaganda na beauty product. Yung yung kanyang naging business ay Vida Essentials mga kasembreros. Parang lotion siya na pampakinis or pampaputi mga kasembreros. So yun po. Parang sobrang haba ng live niya kagabi. Parang yata si Ding Dong mga kasembreros, of course, to support her beautiful and loved wife mga kasembreros. So yun po. Abangan din natin yung Stars on the Floor mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. May play ba ako dito? So wala tayong play, no, na videos. Pakinggan na natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Wait, parang meron akong play kanina, nakalimutan ko na. Itong na lang, CDO ni Alden mga kasembreros. So para mapakinggan po natin, no, yung sinabi niya dito. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Marami na akong narating. But for me, home is still the best. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Juicy, beefy sarap na may kick ng chili garlic. Sarap. For me, nothing beats the comfort of homestyle meals. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Sobrang relevant ng ating Word of God mga kasembreros at ang power. Ang title natin ay Lakas sa Labanan. Sobrang ganda nito. Sana po patapusin natin. Psalms 24 verses 8 tapos 10 mga kasembreros, jump tayo.
Sabi dito, who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Ito yun, no? Who is King of glory? The Lord of hosts, He is King of glory, sila. So ito kasi verse ay inulit-ulit, no, ni Haring David, yung who is this King of glory? No, kung para siyang eternal question actually mga kasembreros na sino nga ba ito? Pero of course, no, alam na alam ni Haring David kung sino itong hari ng kadakilaan, no, hari ng kalwalhatian ng glory mga kasembreros. So dito ay sinabi niya, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. So lakas sa labanan. Tayo mga kasembreros, may mga laban talaga tayo sa buhay, okay? Kung kaya nasabi ko kanina na relevant mga kasembreros ang word of God na ito ni Lord sa atin. Kasi nga tayo pa may mga hamon sa buhay. Challenges sa relationships, no? Nagkakaroon tayo ng misunderstanding minsan sa ating pamilya, challenge sa finances, no? Challenge sa ating spiritual dryness, sa ating spiritual aspect, nagkakaroon tayo ng mental problem minsan, parang na-anxious tayo, hindi yung baliw yung parang nababalisa tayo, parang sobrang problemado tayo kung saan tayo kukuha ng ganito, ano yung gagawin natin sa ganito. May mga challenge tayo na paano tayo makauwi ng maaga, paano tayo makauwi ng walang traffic, no? Paano tayo makatapos ng pag-aaral, paano natin matatapos yung ating mga gawain sa loob ng bahay na hindi naman talaga natatapos kasi araw-araw naman ay routine lang, no, yung mga labahin, luto, kain, no, hugas ng plato, prepare ng pagkain and so on. So paulit-ulit lang ang buhay ng mga kaus, and ang mga challenges na ito ay para mga battles natin ito. Hindi man tayo mga sundalo, hindi man tayo mga pulis, hindi man tayo mga peacemakers, mga kasembreros na mga talaga nakikipaglaban at nakikipagbunuan sa mga kaaway na literal, ay ito yung mga battles natin sa buhay. Kapag wala namang battles kasi or walang challenges, ay hindi rin tayo normal na tao. Kasi kahit sino ay merong challenges sa buhay mga kasembreros. Meron tayong kumbaga pa mga hamon. Kasi kung wala yung mga challenges ay boring din ang life mga kasembreros. Kumbaga pa sa pagkain, pag parating sweets ang iyong kinakain, ay nakakaumay, no? Or magkakaroon ka rin ng diabetes mga kasembreros. So, ganun po siya, no? Psalms 24 verse 8 showcases a powerful question that echoes through the ages, asking who is this King of glory. So, kasi 'di ba, yung question na ito ay lasting, no? Forever yung verse na ito sa Psalms 24 mga kasembreros. So kahit na maubos man ang generations ngayon, since mag-stand at maglalast mga kasembreros ang salita ng Panginoon, so mananatiling ganito, no? Kung eternal question na sino itong King of Glory? So none other than God mga kasembreros, no? The God who created the heavens and the earth. This thought-provoking phrase invites us to ponder the greatness of God. The verse emphasizes God's might, depicting Him as strong and mighty in battle. So, nasabi ito ni Haring David kasi si Lord mismo ang sumasama sa kanila at talagang nagbibigay ng katagumpayan sa mga battles. So, lahat ng laban, lahat ng victories, lahat ng triumphs mga kasembreros ay ando ng Diyos na naging dahilan ng kanilang pagkapanalo. So, ang Diyos ang nagpanalo sa kanila mga kasembreros. That is why ay yun nga, no, meron siyang katagumpayan, no, ang lupon or ang bansa na pinangungunahan ni Haring David mga kasembreros. So ganun po siya. So sa buhay natin, ituring din natin ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng success, yung safety, yung protection. Alam niyo, makauwi ka lang sa bahay mo ng safe. Let's say nagtatrabaho ka, tapos uwi ka ng bahay. So safe ka nakauwi sa araw na yan. So pasalamatan natin yun mga kasembreros. That's already a great victory sa atin. Yung nakauwi yung anak mo galing eskwela ng safe, no? Nakasagot siya ng exam, nakasagot siya ng mga kung pa yung araw niya ay natapos na naman. So bago tayo matulog talaga, ng mahimbing mga kasembreros ay pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa araw-araw. So bago matapos ang araw na yan, talagang let's fill our hearts, our lips mga kasembreros na pasalamatan ang Diyos because of the success na tinapos niyang araw na yun nga, no, talagang safe tayo, buhay pa tayo, and we have
Kumaga pa, we have the tawag dito, we still have the strength, no? May lakas pa tayo para sa panibagong umaga na naman bukas, mga kasambreros. We recognize this declaration just as a statement of power, but also as a reflection of God's ability to protect and defend us. In various situations we encounter daily, it's encouraging to remember that we worship a God who is capable of great things. So kagaya na-mention ko no, na yung daily encounters natin, yung araw-araw natin na mga situations, yung araw-araw natin na daily routines, mga kasambres, ay yun siya, no? Talagang tao dito, nandyan ang Diyos, no? Para bigyan tayo ng katagumpayan, ng success and victory sa mga battles natin, no? Pamaliit man yan or malaking battles sa buhay. The King of Glory references God as the ruler of not only the heavens but also our individual lives. When we acknowledge Him as the King of our hearts, we invite His authority into every part of our existence. This can be a transformative experience. It means we are no longer battling our struggles alone. Instead, we can trust in God's strength to guide us through difficult times with His infinite wisdom. This verse serves as a reminder of God's power and the seriousness of His presence. So yun siya, no? Talagang yung presence ng Panginoon. Kung presensya pa lang ng Panginoon, prayer pa lang natin, mga kasama, ay nanginginig na yung kaaway. So how much more kapag tayo ay sumunod pa, no? Sa kanya mga utos, and we worship Him, mga kasama. So we put Him as the center of our lives, of our families, and so on. This verse is situated in the heart of a beautiful psalm that exalts God as the Creator and King. So yun siya, no? Understanding the background of Psalms 24 deepens our appreciation for verses like 24 verse 8. So the chapter begins by declaring the earth is the Lord's and everything in it, emphasizing God's sovereignty over all creation. So yung first verses kasi nito ay dinadakila ang Diyos, mga kasamaras, na siyang lumikha, siya'y may-ari ng mundong ito, no? The earth, mga kasambreros, the universe, the galaxies, and all, mga kasambreros. So the references to God being strong and mighty assure us that He is more than capable to support us through trials. This can inspire us not to fear, knowing God fights for our battles. We can surrender our anxieties and struggles, trusting the King is working on our behalf. Consider the practical application of this in our lives. Each day we face challenges, whether they are relational conflicts, financial pressures, or personal insecurities. So yun siya, no? Kagaya na mention ko kanina, may relational issues tayo. Minsan may tampuhan tayo sa asawa natin, sa anak, kapatid, and so on, mga kasambreros. And then yung ating finances, no? Talagang number one din ito minsan na namamroblema ang tao, saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, no? Ng tubig, pambayad ng renta, ng ilaw, and so on. So ganun siya, mga kasambreros. But the thing is, we should know and we must acknowledge God's strength, mga kasambreros, na nag-aalaw sa atin na mabigyan tayo ng lakas ba? Because it's the ultimate source, no? Endless siya na source, mga kasambreros, ng ating kalakasan, ng wisdom, ng talent, and every good gift ng mga customers. That is why He is deserving to be thanked, deserving to be worshipped, deserving to be obeyed and acknowledged as our God and Savior in everything. One important lesson from this verse is that we should appreciatively grasp the concept of God's greatness. When we meditate on His attributes, His strength, majesty, and might, we also grow in our understanding that our challenges are temporary compared to His eternal nature. So temporary lang lahat ito, mga kasambreros. Yung ating yung ating mga problema, yung mga challenges natin, and even our successes, temporary. So yung successes natin might be temporary, and pasalamatan natin ang Diyos because sa ibang araw, sa ibang buwan, sa ibang mga occasions, ay alam natin at we believe that God will do another amazing things more than the past na ginawa niya, mga kasusun, even more than the present na ginawa niya para sa atin. Recognizing God's power helps us shift our focus from our problems to His sovereignty. So ginagawa ko to, mga kasusun, kapag ako pa ay overwhelmed na sa problema, kasi lahat naman tayo ay prone sa problem, mga kasusun. Pero ang gawin natin ay shift natin, papaibaling natin yung attention natin sa kadakilaan, sa pag-ibig ng Diyos,
yung pagpapadala nga lang niya, no, ng kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ para sa atin ay mapapatunay na hindi questionable ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagkus, dapat pagtiwalaan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, yung kanyang grasya araw-araw. Ultimately, sa final thought natin, Psalms 24 verse 8 reminds us that God is our King, strong and mighty. As we approach Him, we find comfort in knowing that He is with us during both the calm and the storm. By recognizing Him as our source of strength, we find peace and guidance in our day-to-day lives. We can take encouragement knowing that we walk with a powerful ally who fights for us. We encourage, so yun, talagang shift our focus. It's really important kasi kapag na-overwhelm na tayo na parang tatambakan tayo ng maraming problema, maraming trials, parang hindi mo na kung anong unahin mo. No, it's really important na priority natin yung ating panalangin, yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, kung saan ay mini-meet up tayo ng Diyos, no, kapag tayo po ay nananalangin at nagbabasa ng kanyang salita, mga kasembreros. So kapag nananalangin kasi tayo, gagamit ang Diyos ng tao. Kunwari, kulang ka sa financial ngayon. So pag nanalangin ka, no, actually araw-araw routine na talaga natin yung panalangin. Pero may mga special prayer requests kasi tayo, di ba, no, mga kasembreros. So pag may mga special requests tayo, no, talagang pag pinapanalangin natin parati ay gagamit ang Diyos na magpapadala siya ng tao, may it be ating pamilya or ating kaibigan or kung sometimes mga stranger people yung pinapadala ng Diyos para tayo po tulungan sa ating prayer request or sa ating challenge na kinakaharap, mga kasus. Ganun po ang ways, no? Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi natin pamamaraan. Yung kanyang ways, yung kanyang thoughts, yung kanyang plans ay way more higher, mga kasembrero, sa atin kumpara natin, mga kasembrero, sa ating mga adikain at saka yung level natin, of course, because He is God and we are not. Alright? Sinalamat po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kalakasan sa lahat po ng battles sa buhay natin, mga kasembrero. So, ang kalakasang ito ay nagmumula, of course, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembrero, and paalam po. I love you all.